Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Yung tipong para ma-share lang yung video nila dahil napag-usapan o pinahapyawan nila yung mga maiinit na issue sa ating bansa. Wag ho kayong magpabudol ha. Kahit ano pa hong mangyari, yung mga nasa lineup ng alyansa na yan, hindi ho talaga natin iboboto. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo. Nako, napakarami ho nang natanggap nating damit. Marami ho tayong damit ngayon. Bukas ho tayong magkakaroon ng raffle. Kaya kung di pa kayo nakasubscribe. Di ba yung mga nagpaparapol ng damit yung delivery, yung shipping fee doon siya magre-receive. Dito ho, wala ho kayong babayaran. Ako na, si PH update na ho, bahala dyan sa shipping fee na yan. Bukas na lang ho yun kasi medyo mahaba-haba pag-uusapan natin dito. Bago tayo dumako dito kay Prof. Ana Malindogoy, siya sa mga iniidolo nating political analyst yan. Talagang sobrang pag yan ho ang sumalansan sa mga issue, ika nga, talagang pati yung mga mahirap umintindi kagaya ni PH Update, maiintindihan sigurado. Eto, kay ano muna tayo, kay Pia Cayetano. Eto pag-usaping PhilHealth, wag muna tayo doon sa mga programa. Kasi paano tayo magkakaprograma kung yung budget ilinipat? Wag muna tayo magbida-bida na akala ko joke. Wag ganon. Wag ganon. Ito, pakinggan natin to. We don't deserve medical care kasi wala kang pera. So that's the job of PhilHealth. So kung maririnig ko sa Supreme Court, sagot mismo sa Supreme Court Justice na ang goal is 18% lang ang sasaluhin ng PhilHealth. Akala ko joke. O, teka lang. Okay, ano ka na ikaw ba yung vice chair ng Blue Ribbon o ikaw yung chairman ng Blue Ribbon ngayon? 'Di ba? Hindi tayo aabot ng PhilHealth. Okay na, ibigay na natin 'yon. Napag-uusapan ngayon yung mga programa ng PhilHealth na 'yan. Pero paano ho natin mapopondohan yung mga programa kung ilinipat ng amo nyo diyan sa alyansa yung pondo na dapat sana popondo sa mga proyekto ng PhilHealth. Doon na lang ho muna tayo. Wala ho sana tayong issue dito Yung tipong magpabida kayo doon sa mga programa ng PhilHealth, okay lang sana Kaso magpapabida kayo kung yung amo nyo hindi niya kinuha yung pondo sa PhilHealth at ilinipat sa National Treasury. Okay lang ho 'yun. Walang problema ganun. Pero pagka ilinipat, kinuha nitong administrasyon yung pondo ng PhilHealth at magbibida-bida kayo na akala ko joke. Malabsa ho. Akala ko joke kasi ang gusto kong marinig, nasa 50% po tayo, papunta tayo sa 75%, papunta tayo sa 95%, sabi mo ng 99%. Walang problema sa akin na may konting contribution ang tao, no? Kung mas mayaman ka, mas malaki contribution mo. Kung mahirap ka, 100% dapat i-cover ng PhilHealth. 18%. So, magbibigay ako ng halimbawa, hindi na ako kailangan magbigay ng halimbawa. Mismo si Justice Lopez, ginawa niyang halimbawa yung sarili niya. Sabi niya, yung sakit niya, inabot siya ng 7 million. Sabi niya, magkano ang coverage ng PhilHealth? Kayo, isipin niyo magkano. So may mga nagbigay ng hula, baka nasa 10%. Sabi niya, hindi nga umabot ng 10%. Ang sinalo lang ni PhilHealth ay nasa 2%. So pag-uusapan natin yung coverage ng PhilHealth. Pero yung pinakarason kung bakit ipinatawag sa Supreme Court ang PhilHealth hindi mo tatalakayin.
Oh, yun ang problema ho natin dyan. Ika nga, bistado na ho kayo. Sa totoo lang itong mga ano yan si Camille Villar, yang si Pia Cayetano, hindi na nakita nyo, hindi ho natin binabanatan. Hindi ho natin pinakikialaman yung mga ano na yan, yung mga kandidato na yan. Kasi kahit papaano, meron ho tayong kahit papaano yung ipinapakita nila, kagaya nitong si Senator Alan Peter, itong si Manny Villar, si Mark Villar, noong dinampot itong si Tatay Digong, kahit na noong nasa dahig na, doon pa lang nagsalita, kahit papaano nagsasalita pa rin. Yun yung tipong pumipigil na wag mo yan, si Pia Cayetano, kapatid yan ni Senator Alan, di ba? Di ba? Isa ho siya sa mga nagtatanong doon sa hearing nitong si Amy Marcos. Kahit ano pang sabihin ho nila, kahit na wala nang pakinabang yan, o kung kahit na, doon sa mga pagtatanong, doon sa mga pagsasalita, lalong naiintindihan ng ating mga kababayan na meron talagang maling ginawa ang administrasyon na to. Napakalaking bagay na hunod, mga kababayan. Sa totoo lang, napakalaking bagay na hunod. Kahit nasabihin na natin na nandun na si Tatay Diggs, ano magagawa natin? Diba? Masakit masabihin, pero yun ang katotohanan. Pero yung mga ibang hindi pa naiintindihan tong issue na to, kung marinig nila itong si Alan Peter, itong mga Villar, nagsasalita yan si Speaker Manny Villar dyan sa issue na yan. Ano bang meron? Oh. Diba? Kahit na birthday greetings lang o simpatsya lang, ika nga, merong kagat kung ikaw ay taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero alam naman natin na kargado pa rin ng politika yan kasi tumatakbo yung anak nila. Wag ho kayong magpabudol. Kumbaga, binibigyan lang natin ng pasasalamat kahit papaano. Pero kargado po talaga ng lahat ng politika, lahat ng nangyayari ngayong mga panahon na to. Ang pagsasalita ng mga politiko, pakikipagsimpatya sa ganito. Alam ho nila na mababa yung kanilang mga manok dito sa papalapit na 2025 midterm election. Alam ho ng mga Cayetano. Alam ho ng mga Villar, yang si Camille, mahihirapan ho yan. Sa totoo lang. Yung mga yung mga kandidato natin, hindi ho mga bilyonaryo, pero ang lakas ng hatak sa taong bayan kasi totoo ho sila. Kasi napag-uusapan nila yung mga maiinit na issue ngayon sa ating bansa. PhilHealth, impeachment. Kayo, hindi nyo mapag-uusapan yan. Di ba? Hindi nyo kaya. Kasi nakatali ang kamay nyo, nakatape ang bibig nyo, nakasara yung mga tenga nyo dyan sa mga issue na yan. Kasi baka matulad kayo kay Amy Marcos, nasampulan na nga di ba? 2%. So kahit nasa public hospital ka pumunta, meron talagang mga sakit na malubha. Hindi, abangan natin, baka tatalakayan niya naman na yung paglilipat ng pondo, talagang illegal yung ginawa ng administration. Aabutin ka talaga ng sabihin mo ng milyon. O ito, another example. Ito sa amin. Pumunta sa amin sa office ko, very common yan, whether mayor ka, governor ka, konsehal ka, kami senador pinupuntahan, humihingi ang tulong ng nanay na yung baby niya 3 months old, nagkasakit pneumonia din sa ospital. Ang bill is 1 million. Alam niyo kung magkano ang pinulong ng PhilHealth? 25,000. So even assuming na hindi inabot ng 1 million yung bill ni baby, inabot siya ng 100,000, saan kukuha si nanay ng 75,000? Kahit naman abutin nyo ng 75,000, saan kukuha si nanay ng 50,000? My God, PhilHealth, you are not doing your job. This is a joke. And I have been... Okay, galit ka na. Mag-alboroto ka na dyan sa PhilHealth. Hindi nila ginagawa trabaho nila. Pero dapat questionin ho muna natin. Pag-usapan ho muna natin yung punot dulo kung bakit napunta tayo dyan sa Supreme Court. Yun ho muna. Bago ho natin solusyonan ang mga programa na yan. Nasaan ho kayo? Di ba nga, yan ang problema sa inyo. Naiisip nyo lang yung oversight function nyo pagka tumatakbo kayo. Tama, mali? Yan ang gustong solusyonan itong si Congressman Rodante Marcoleta, real talk. Di ba? Yung oversight function ng Kongreso dito sa mga ahensya na to. Kung hindi pa kayo tatakbo, hindi nyo pakikialaman yung PhilHealth na yan. My goodness! Senator Pia Cayetano, nakakahiya ho. Huwag na ho kayo magsalita. Anak ng toko, nakakahiya ho talaga. Senador ho kayo. Hindi lang naman ho ngayon pinag-usapan yung PhilHealth na yan. Ang tagal na yan. My goodness! Mag-iisang taon na hong linipat ang pondo ng PhilHealth. Ngayon pa lang kayo bibida ng akala ko joke. Anak ng toko. Huwag ganun. The Vice Chairman of the Committee on Finance of the Senate, 5 years ko nang
akong in charge sa budget ng PhilHealth. Do you know that last year and the last Binida pa talaga niya. 5 years na daw. Mali, 10 yan. 5 years. 5 years na daw siya. Na chairman o kung ano pa man yan dyan sa PhilHealth na yan, budget ng PhilHealth. 5 years ka na pala. Anak ng toko, 5 years ka na. 5 years ka na. So ngayon mo palang nagtatanong ka, PhilHealth, anong kailangan nyo? Isulat natin para sa BICAM, may ipasok natin yan. Anong kailangan nyo? Magkano kailangan nyo? Tanong ka ng tanong kung ano kailangan nila, yung proyekto, di mo tinatanong. Kung hindi pa kinwestiyon yung paglilipat ng pondo sa PhilHealth papunta sa kamay ni Marcos Jr., di pa kayo magsasalita. Pambihira naman. doing for the past years, hindi nga sila humingi ng pondo. Sabi nila, sapat ang pondo nila. Sabi nila, sapat ang pondo. Sapat ang pondo, tapos 18% pa lang ang kaya nyung i-cover. And then by 2028, which is just 3 years from now, Kwento. ang nila is 28%. Kwento. Saan kukuha ang tao ng balanse nun? Saan? So joke na talaga to. So para sa akin, by the way, chairman din ako ng Committee on Blue Ribbon. Baka kailangan i-Blue Ribbon pa talaga to para malaman kasi Hindi, i-blue ribbon muna natin yung paglilipat ng pondo bago yung proyekto. Kasi mas marami tayong magagawang proyekto kung nandoon na maibabalik yung bilyong kinuha ng Marcos administration mula sa PhilHealth. Mas marami tayong mapopondohan na proyekto sa PhilHealth. Zero billing, di ba? Kaya natin gawin yun. 60 billion ba naman ang kinuha, di ba? Yun, doon muna tayo. Pag-usapan na natin, game mo, blue ribbon tayo. Bago yung proyekto, yung coverage ng PhilHealth, yun muna 60 billion. Binubudol nyo na naman kami. Ilang buwan nyo lang kasama yung mga mambubudol, magaling na rin kayo mambudol. Anak ng towa. excited pa man din sana ako with the new leadership. Wag naman sana yung kagalit nitong si Senator Pia. No? Hindi natin talaga pinakikialaman to si Senator Pia, yung mga babaeng kandidato ng alyansa ng mga mambubudol. No? Hindi natin talaga, sa totoo lang. Pero dito sa isa na to, sobrang nakornian ako sa'yo, madam. Wag na kung ganyan din yung mga ang alabsa ng atake nyo. Pero malaman ko na ganyan lang ang goals nyo, para lang natin pinapatay, parang killing me softly. Parang killing me softly pa di ba? Na parang, kunyari pa tayo na may finger aasahan ng mga kababayan natin. Wala ko pa yung aasahan kung ganyan din lang. So, yan mo ang aking very short reaction sa PhilHealth. Masakit sa akin dahil nando naman ang pondo. Ako po ay sponsor ng sin tax law. Nakailang sin tax law tayo over the yung isa pa yan. Yung siniro subsidy ang PhilHealth, hindi mo pag-uusapan yan. over the past how many years, hundreds of billions na ang nakolek sa sin tax. Kahit thousands of billions na. Kung hindi rin mapupunta sa dapat ng kapuntahan niya mga syntax na yan, walang kwenta yan. Nakalagay sa batas, dapat merong naka-allocate sa PhilHealth. Di nyo naman linagyan. Bakit nung BICAM di ka nagsalita? Ba't ngayon ka nagbibida-bida? Senadora ka, di ba? BICAM. Teka, saldi ko, teka lang. Senator Grace, anong nangyari dito? Bakit sira yung subsidiya ng ng PhilHealth? Pero ngayong tapos na yung BICAM, tapos yan ka nagbibida-bida, di good luck na lang sa'yo. Pondo sa PhilHealth. Nasaan na? So, yan ho ang ating Hinahanap po niya yung subsidiya, yung binigay na subsidiya galing syntax. Nasaan na daw yun? Kinuha ni Marcos Jr. maiksing reaction sa mga ganap sa Supreme Court. Sen, amid all this, ano po yung message natin sa ating mga kababayan? Hindi. Wala akong pakialam dyan sa message mo sa mga kabayan. Ang message mo sa alyansa ng mga mambubudol, ang message mo kay Marcos Jr. Again, executive branch, under ho ng DOH ang PhilHealth. Kung ano man ang kapalpakan ng PhilHealth, hindi ho natin pwedeng isisi kung sino nangangasiwa dito. Umalis na ho yung unang pinuno na itinalaga ni Marcos Jr. dyan. Ngayon, yung bago na naman. Pero kung pupukpukin nyo yung mga ilinalagay na tagapangasiwa dyan, tapos yung
sangay ng pamahalaan na may control dyan, eh hindi nyo kakastiguhin. Nagbubulahan lang ho tayo. Punta na lang ho tayo dito kay Prof. Ana Malindugoy. Di ba, Prof? Mali yung ginagawa nila, no? Ito si Prof kasi pinapakinggan ko to eh. Prof, salansanin mo nga yan. Di ako magaling sumalansan. Ikaw talaga yung... Kumbaga, pagka salansanan ng usapan yan, talaga pinapakinggan ko. Ika nga. By the way, si Atty. Delgran, nasa dahig na. Siguro bukas na ho yun. Ito ho kasi, ito yung ika nga, ito yung mga kailangan marinig ng ating mga kababayan kung bakit kailangang manalo ng mga kandidato natin. 5-6, 28, si Pastor Kibuloy naman ho, 53, yung luma na ho ito 52, 53 ho talaga yan, tapos 34. Dahilan kung bakit kailangan nating ipanalo ang Duterte 9. Ayan ho, Duterte 9 plus 1. Yan. Hindi, yung mga official talaga, Duterte 9. Kaso nung nandun na sa Hong Kong, ika nga, yan, napasama na yan. Di ba? Itong si Doc Richard Mata. Pero ang original, Duterte 9 talaga. Pero nung pagkatapos ng Hong Kong, naging Duterte. Ito na, kay Prof. Ana Malindugoy ho tayo. Nagpunta pala ho tayo kanina doon sa nangyaring rally. Grabe, daming tao na naman ho mga kababayan. Ibang klase talaga. Pagka alyansa, merong, may halong chemical. Kaya maraming ayuda dyan eh. Pero pagka ang nag-organisa, mga taga Duterte, line-up ng Duterte, asaan nyo ho, organic yan. Kasi wala ho tayong may pamimigay na ayuda ito. Wala tayong AX, Tupad, AKAP, Porfish. Walang ganun. Kahit yan si Senator Bato, Senator Bongo, nasa Senado sila, wala ho silang ganun. Ika nga, organic lang talaga. Ito, pakinggan natin to. Yes, malapit na nga ang midterm election. That will be in March 12, I think, 2025. Tapos, so kung titignan mo mga isang buwan pa ang kampanya and then election na. So far, nakakalungkot na hanggang ngayon, hindi pa rin makabalik ang ating mahal na former President Rodrigo Duterte. Pero yun nga ang panawagan ng mga Pilipino, di ba, na bring him home. Tapos, on the other hand, kung anong nakikita kong senaryo sa upcoming midterm election this May, well, I'm realistic about these things. So, una, nakikita ko na yung nangyari kay former President Rodrigo Duterte to a greater extent, nagkaroon siya ng push at mas lalong nagkaroon ng chances ang mga senatoriables under PDP laban na, makakuha ng seats sa Senado. Ngunit, dapat maging realistic din tayo na, yun nga, automated yung election, so dapat maging maging vigilant at maging mapagmasid at talagang i-monitor natin ang upcoming election na. Magaling ho talaga yan. Sa totoo lang, pagka napakadaling intindihin, pagka ho talaga mga profesor lang nagpapaliwanag, yung kaya nilang ipaliwanag yung mga issue na kung saan, pati yung mga mahirap umintinding kagaya ni PH Update, naiintindihan. Walang mangyayaring any possibility ng dayaan. Hopefully wala. And at the same time, siguro kasi going to the last stretch ng kampanya, yung mga supporters siguro ni President Rodrigo Duterte, kailangan din sigurong tulungan ang mga PDP senatoriables na alam mo yung mga kampanya na i-convince ang ating mga kababayan na they are the... Kung talaga hong taga-suporta kayo ni Tatay Digong, magtulong-tulong ho tayo kasi pagka nagkataon, natalo mga kandidato natin. Worst case scenario dalawa lang nakapasok kasi yung dalawa sigurado na. Worst case scenario, dalawa lang nakapasok sa atin. Matatanggal ho si VP Sara. Di na ho siya makakatakbo. At yun ang endgame para dito sa 2025 election. Anong endgame? Mabakla si VP Sara. At hindi na siya makatakbo sa 2028 presidential election. Yun ang endgame. Hindi yung yung accountability. Kabalbalan ho yun. Accountability. Sa impeachment mo titirahin. Bakit hindi mo pa imbestigahan sa DOJ, Ombudsman, kung ano pa man yung ahensya ng pamahalaan na makakakana dyan sa Office of the Vice President. Di ba? Yan wala naman dyan. Wala namang kulong yan eh. Di ba?
Matatanggal lang ho siya sa pwesto at hindi na makakatakbo. Yun lang ho talaga ang impeachment. O tapos rekomendasyon. Pero wala hong kaparusahan. Yun lang ang kaparusahan. Multa, walang multa. Kulong, walang kulong. Wala hong ganun. Kaya hindi naman ho yung hustisya, accountability yung hinahabol dyan. Ang gusto lang ho talaga nilang mangyari, hindi na makatakbo itong si VP Sara. They are what you call the better alternative sa ibang pang kumakandidato kasi in a way they're under the leadership in many ways ng former President Duterte. So yun yung mga nakikita ko. Ang pinangambahan ko lang talaga, Admar at saka MJ, is yung possibility kung magkakaroon ng gayaan selection. But hopefully nga, hindi. Pero andyan yan eh. It's a possibility eh. So yun. At alam naman natin na ang midterm election, lalo na yung senatoriables yung senatoriables, no? Kung kaninong partido ang mas magkakaroon ng seats or mananalo has a big it has something to do with yung upcoming impeachment trial ni VP Sara. Kasi again, uulitin ko, ang impeachment trial sa Pilipinas, it's not about legal matter. It's not about the merit of the case in most cases, or most often than not. It's really all about politics. It's a political proceedings. So it's a numbers games. So kung mas marami ang numero ng panig ni Pangulong Duterte at ni VP Sara, so the possibility of her being to stay as Vice President kapag nilaban niya yung impeachment trial sa July 2, then that is higher. Kung mas pabor ang numero sa side ni VP Sara at side ni former President. However, kung ang numero ay pumabor dun sa kabilang parlor, medyo alanganin ang posisyon or ang alanganin ang sitwasyon ni VP Sara when you talk about the impeachment. Kasi I'm not kidding. This is not about merits of the case. This is really about politics, and this is impeachment is very political in every way. It's not really about kung may basihan ba ang impeachment o wala. It's all about numbers, it's all about power, and it's all about control of the Senate by the camp of Marcos Jr. / Romualdez. So yun. Kasi ang House of Representatives, well, it's a given already. We don't have a hold on that. And they control the numbers in the House of Representatives. So the crucial is the Senate really. And midterm election is crucial in that sense. So I hope yung mga sacrifices ni Pangulong Duterte ay hindi it will not be in vain. And I hope really also that the Filipino people will wake up and they should elect people in government that are not just competent, but they have the moral ascendancy. They have some kind of a grasp on what is right and wrong, and some people who values righteousness and moral ascendancy is very important in the kind of politics that we have in the country, which is very backward. So kaya nga ako, to be frank with you, sa listahan ko, number 1 si Pastor Kibuloy. Why? Because pastor is a pastor. So pastor siya alam niya kung ano yung what is right and wrong in terms and what is moral and not. So that is very important. It's not about intelligence only. It's not about competence. It's not about if magaling ka o hindi. The sense of having a candidate na sarap lang pakinggan itong si Prof eh. Hindi na tayo sisingit kasi baka mas maguluhan pa ho kayo pag ako nagsalita. My moral uprightness and there is a sense of righteousness is very important at this point in time in our politics kasi sobrang backward, sobrang dumi at sobrang nakakasuka. Nakakamiss si Tatay Digong, grabe. Nakakamiss talaga, grabe. Pag nakikita ho natin itong mga throwback na to, tingnan nyo naman ho yan. Ganyan ho kamahal ng sambayan ng Pilipino, yan si Tatay Digong. Kaya yung ginawa ho nila na yan, ikukwento ko ho sa mga anak ko kung gaano kababoy itong mga Marcos na to. Ikukwento ho natin sa kaapu-apuhan natin kung gaano kawalang kwenta itong administrasyon na to. Na meron sigurong mas walang kwenta maliban dito. Kaso dito tayo, kumbaga yung kamalayan natin,
dito tayo nabuksan nga yung kaisipan natin sa politika nung nagkamulat tayo kung ano nangyayari sa ating bansa. Ito talaga yung pinakababoy na administrasyon na nakita ko. Sa totoo lang linampasan pa ho niya yung kay ganito. Ano natin, pagsusunod-sunurin natin. Pinakababoy itong kay Marcos Jr. Nalampasan niya na ho. 3 taon lang ho 3 taon nalampasan niyo na ho ito yung kay Pinoy. Kasi dito, kay Pinoy kasi, Yolanda, di ba? Ganyan yung mga maraming nagurgur, di ba? Dito, walang Yolanda pero maraming yung nagugurgur. Dahil sa gutom. Maraming nagugurgur dahil sa kriminalidad. Yun ang problema dito. Kaya talagang linampasan niya. Pinaka-worst, mula nung nagkaisip tayo, Marcos Jr., Panot, siguro, Marcos Jr., Panot, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo. Ay, hindi. Ramos, Gloria Macapagal Arroyo. Tapos kay Tatay Digong. Kumbaga yung the best na nakita natin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi sasabihin nila, gumanda ekonomiya natin noong panahon ni Panot. Yun ho kinarga ho, noon ho kasi pumasok itong si Panot, inakondisyon nitong si Gloria Macapagal Arroyo yung ating ekonomiya. Kaso yung pag-unlad natin, hindi naman ho random ng mga ordinaryong Pilipino. Kumbaga, gumaganda yung ekonomiya natin sa papel. Yung mayaman, yung mga mayayaman. Pero pagdating sa mga mahihirap, hindi umuunlad ang buhay. Yun naman ang problema doon sa panahon nitong si Panot. Yung mayaman, yung mga oligarko, yung mga malalapit sa pamilya nila. Yun base yun sa ating naintindihan at nakita. Ngayon, kung mali tayo, edi tama kayo. To be frank with you. So we need more people who have this kind of moral ascendancy, I think, to be in office, in elected position. Yeah, Prof. Pero yung sinabi nitong si Prof, kailangan ho talaga nating maging mapagmatsyag dahil dayaan is waving nga. Nakita nyo ho yung mga campaign paraphernalias na nadiskubre dyan sa may Davao. Nakita nyo ho yun. O para saan gagamitin yun? Kailangan magpaliwanag ng COMELEC doon. Para saan yun? Siyempre papalusutan yan. Ngayon, pagka pinalusutan, magagawa natin, yun ang paliwanag ng administrasyon. Wala tayong magagawa. Maging yung COMELEC na yan, kontrolado ho ng executive yan. Kahit na, yung Constitutional Commission, dapat, di ba, independent yan. Hindi ho. Kontrolado pa rin ng executive, Bago ang pagpapatuloy ng ating panayam, atin munang panoorin ang live na speech ni Boss sa Cebu. Dahil sa mga gawa-gawang kaso. Dito tayo kay Boss Dada. Idol natin yan Siya sa mga banateros Pagka banateros, madiin hong bumira yan Totoo lang Wala pa ho tayo sa kalingingan ng mga banateros. Banateros, yan ang tugatog Yung mga malulupit talagang bumalagbag. Tayo nandun lang tayo sa pinaka first step Yan talaga magagaling. Hindi, no joke Hindi hindi pagbibiro. Sa mga banateros, isa ho si Boss Dada, pinapanood naman natin lahat. Pero kasi ito, yung vlog nitong si Boss Dada, medyo unique Yung napakakalmado niya, pero yung dinideliver niya, dumidiin. Yung naman kay Coach Oli, medyo, paano ko ba sasabihin? Kay Coach Oli, puno rin ng emosyon. Hindi yan yung tipong kagaya sa atin na mayat-mayat tumatawa. Wala ho siyang ganun. Pero mahusay ho, yung mga punto de vista nila. Yung tipong mapapaganito ka na lang aba, oo nga no. Hindi ko naisip yun Hindi ka naman nag-iisip PH Dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay kaibigan ni Pangulong Duterte. Kung matatandaan ninyo, ang unang-unang inatake ng gobyernong ito ay si Pastor Apollo Kibuloy. Ang kanyang istasyon na SMNI kung saan nagsasalita si Pangulong Duterte, tinanggalan nila ng prangkisa. Yung mga news anchors ng SMNI na nagtanong kung nasaan nila dinadala ang pera ng taong bayan, ikinulong. Sunod-sunod na po yan. Si Pastor Apollo Kibuloy, biglang ipinatawag sa Senado, biglang binuhay yung kanyang mga kaso. Lahat po ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na kinakaharap ngayon, lahat po yan na-dismiss na 4 years ago. Matagal na pong dismiss yan, pero binuhay nila
kasi kailangan nilang gipitin si Pastor Apollo Kibuloy. Correct. Hindi tayo naniwala kay Pastor Apollo Kibuloy noon. Nung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay gustong kunin ng mga Amerikano at siya ay gustong patahimikin ng mga Amerikano, Yung ano niya, yung ano nun, nung nagtatago na siya, di ba naglalabas siya ng mga video, audio recording na ang gagawin sa akin extraordinary rendition. Di ba? Naalala niyo ho yun? Yung ano lang siya, yung merong caption lang, yung nagsasalita. Wala pero walang video si Pastor Kibuloy. Ito gagawin sa akin, yung pagkakasunod-sunod, kukunin ako, ililipad ako, tapos hindi na ako makikita. Yun ang gagawin kay Pastor Kibuloy. Lahat ng sinabi ni Pastor Kibuloy, nangyari ho lahat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga, nanostra niya na mangyayari sa kanya, pero nangyari ho lahat kay Tatay Digong. Pag nakita siya, sasakay siya sa aeroplano, hindi na siya makikita. Itong si Tatay Digong, hindi magagawa yun kasi kailangan nilang ipakita si Tatay Digong eh. Di ba? Ano yan eh, kumbaga ICC. Pero yung kay Pastor Kibuloy, iba ho yun. Ika nga mga halang ang bituka ng mga naghahanap sa kanya ng mga panahon na yon. Pero masaya tayo na hindi nangyari yon, pero mas masaya tayo kung wala sa kulungan si Pastor Kibuloy. Di ba? Ika nga mas kung yung suporta na ipinapakita ng KOJC ng ni Pastor Kibuloy kay Tatay Digong ngayong mga panahon na to, ganito kalaki. Ha? Siguro kung nasa laya ako si Pastor Kibuloy, ganyan kalaki. Baka, di ba? Baka ano yan, yung tipong mayat maya talagang merong, baka nasa ano na yan, nasa daig na, di ba? Malamang, nasa daig na si Pastor Kibuloy kung sakaling wala lang siyang problemang kinaharap at nandoon yung kanyang talagang tinuturing niyang kaibigan. Pupunta yan doon. Si Atty. Delgra, nandyan na. Siguro, sana kasama itong si Atty. Delgra sa defense team nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naiisip po kasi natin, if ever nakasama, isa ho kasi siya dun sa mga nasa loob. Kung nung Villamor, Villamor Air Base. Kung i-raise nila yung legality o yung jurisdiction o kung ano pa man, yung the way na dinampot si Tatay Digong mula sa Pilipinas papuntang Netherlands, siya ho talaga yung pinaka-iga nga ay makakapaglahad na hindi yan dinala sa local court, yung korte sa Pilipinas. Hindi binigay ng mga humuli sa kanya, hindi yung karapatan niya hindi ginalang ng mga hinuli sa kanya. Kaya kasi meron nung prinsipyo na pagka inumpisahan mo yung illegal arrest, lahat po yan illegal na. Pagka nakakuha ka ng illegal na ebidensya mula doon, illegal na ho yan. Hindi ho pwedeng maging legal yung illegal. Kaya kung mali yung huli kay Tatay Digong, lahat ho, mapahanggang sa ngayong punto na to, lahat ng ginagawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, illegal. Yun ho yun. Kaya itong si Atty. Delgra, kung sakaling kasali siya, talagang mapapatutuhanan niya kasi saksing buhay ho siya doon sa mga naranasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Villamor Air Base. As always, dito na ho tatapusin ng ating reaction video. Lang ho tayo dito kay Boss Dada. Ano yan, malaki yan, pero pagka na-meet nyo ho in person yan, napaka-gentle. Hindi naman siya yung tipong laki-laki. Akala mo nakaka-intimidate pagka nakikita nyo, di ba? Pero ano ho yan, mababait. Maraming salamat daw sa pagsuporta. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Palakpakan ho natin itong si Prof. Ana Malindugoy. Asan na si Prof? Lagay ko lang dito. Idol ko talaga to totoo lang. Isa ito sa mga pinafollow ko, si Ma'am Sas, si Prof. Ana Malindugoy, sino pa ba? Yung mga nasa ibang bansa, yan si Attorney Trix. Yung mga taga third floor, syempre, yan, yung mga natin yan, sinusubaybayan ho talaga natin. Kanya-kanya ho kasing style ng pagbablog eh. No, yung meron nung intelihente, meron naman yung yung di marunong kagaya ni Bishop Dick. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Pakishare ng video na to. Mag-subscribe po kayo dahil bukas, nako, isang gabundok. Yung damit natin, gabundok. Sinong gusto? Tag-dalawa-dalawa. Walang problema. Tag-dalawa-dalawa ho yung pamimigay ko. Sabihin ko sa inyo, pati mga nyo, pati lahat ng angka nyo, bibigyan ko ng damit.
Wala nang ipipin ko na doon sa doon sa pinakataas ha. Pinakataas yung email address, tapos magpapalipas tayo ng 10 minutes. Lahat ng nag-email bibigyan natin ng damit. Marami po tayong damit. Huwag ko kayo magtulakan bukas, marami.